si Xi Jinping. Hello, Kongs. Good afternoon. For Kong Terry po, it was an 8-hour hearing yesterday. Kindly give us your assessment po of the information po na we found out yesterday. Well, I think magkakasama ho kami ni Deputy Speaker Paulo, no? Dito po sa mahabang hearing po na ito mula umpisa hanggang dulo. At I think naging successful po yung komite na talaga pong maging focused dito po sa ating pangako sa taong bayan na we will be project-based, evidence-based. No? At hindi ho tayo sabog sa pagpapatupad po ng ating pong pagsisiyasat. So yung unang dalawa po na mga ghost project at substandard projects na ilatag ho natin ng malinaw po ito. Si District Engineer Henry Alcantara, yung pong maraming mga admissions niya, particularly ho doon sa mga kontrata na kanya pong pinirmahan, doon po sa mga aktual na mga dokumento hanggang sa resibo. Talaga pong tinanggap niya po yung ilan po sa mga pinakita sa kanyang mga dokumento. So ito pong mga bagay na ito, magsisilbi po itong mga dokumento, ebidensya sa future criminal proceedings, administrative proceedings laban sa kanya at sa lahat po ng magiging sangkot dito. Kasama ho yung Sims Construction Trading, kahit po yung pang mga ibang mga tauhan pa sa District Engineering Office po ng first DEO po ng Bulacan. Pangalawa, siyempre nasimulan na din po yung pagsisiyasat dun sa iba pang mga aspeto no nung kaso po na ito. May mga unleashed din po ng mga admissions din po kaya District Engineer Alcantara, particularly yung kanya pong gambling habit, yung pong paggamit ng mga peking IDs no sa paglalaro po sa casino. So na-unleash din po yan kahapon. Yung sa Picaba licenses din po no, talaga nakita ho natin doon na talaga may problema ho sila doon sa kabagalan ng revoke, penalize doon po sa mga airing contractors. At nakita natin ngayon, because there was a Senate and a Congress hearing, they were actually compelled to act. No? And to a certain extent, may binanggit din ho siya DS Kong Hun kahapon na kailangan magkaroon ng lifestyle check. No? Doon po sa mga opisyal po ng PICAB na baka naman talaga involved po sila dito po sa bentahan ng mga lisensya. At panghuli, syempre, marami din ho tayong mga natanong po ng mga kontratista doon. No? So, isang bahagi po doon yung pagtatanong po ni Congressman Jokno sa Center Waste no? Na nag-donate po kay Senate President Sis yung kanila pong may-ari. No? So, we will let him proceed with that line of questioning in the future hearing. Pero pangalawa, syempre, yung pangako din ho natin to investigate further doon po sa mga undercapitalized firms. No? At very specific po yung pagbabanggit natin mula umpisa hanggang dulo. Doon po sa MG Samidan at meron pong actual admissions po tayong na-elicit mula doon. Yung pong binabanggit niya na meron po silang 1 billion in cash bilang isa pong single proprietorship. Ibig sabihin po noon, hindi po ito kumpanya. Ibig sabihin, hindi po ito mga magkakaibigan na naglatag ho ng pera. Si Mrs. Samidan po, ang admission niya kahapon, siya mismo. Meron po siyang 1 billion in cash. No? For context, yung mga pinakamalalaki pong mga kumpanya sa construction business sa Pilipinas, pag tinignan po ninyo yung mga financial statements po nila at yung laki po ng mga kumpanya nila, hindi po ganun kalaki po yung cash in hand po sa mga financial statements po nila. Yung mga developers at construction firms na nakalista po sa Philippine Stock Exchange, hindi ho ganun kalalaki yung po mga cash in hand. So, sisiyasatin pa ho natin further, no? Ito pong misteryo nito pong MG Samidan single proprietorship. At this point, wala pa ho tayong binabanggit na wrongdoing po sa kanila. Pero syempre, hindi lang din naman sila yung single proprietorship actually. Doon po sa mga top 15 contractors. Meron pa ho atang isa. So we will look at it, we will look at them para makita ho talaga natin how they actually operate, and if we find out further, edi that's when we will make some conclusions as to their operations. Saka yung 8 oras naman ng hearing kahapon wala akong moment na nakita na tumanggi si D. Alcantara sa kahit anong binato sa kanya Pati nga yung pagsabi niya ng negligent siya pag-amin yun na hindi niya nagawa na maigi yung trabaho niya. So, wala siyang tinanggi actually. Lahat ng binato sa kanya kahapon, tumango lang siya. Saka nagpaliwanag ng konti. Pati yung paggamit ng mga peking ID sa casino, sinabi naman niya lahat. Pati yung pagsabi niya na negligent siya, pag-amin na rin yun na yung command responsibility sa kanyang trabaho niya, ay hindi niya nagawa na maayos. Siguro panghuli na lang doon sa admissions po niya, D. Alcantara. Very important po to note na I think talagang tinatanggap na niya yung kapalaran po niya Alam niya na meron hong pagtatanggal sa serbisyo na mangyayari po dito. Tingin ko tanggap na niya na baka hindi na siya makakapagretiro mula sa DPWH. Tingin ko tanggap na niya na meron ho talagang kulong dito po sa nangyari po talaga dito sa ghost project po na ito. Ang hindi na lang humalinaw, tingin ko at in his mind ay kung plunder ba ito o hindi at kung siya ba talaga yung pinaka-main
principal dito po sa nangyari pong ito. Kasi if you say that you're negligent, basically you're actually saying na you are not the most responsible. But I'm speaking as a lawyer. I think D.A. Alcantara, as the district engineer of that office, head of agency, is the most responsible for the Ghost Project in Bulacan. Kongs, bale, ang mostly na pag-usapan po natin ay yung first district po of Bulacan. But do we have reason to believe after one hearing na the practice is prevalent or nag-exist sa ibang lugar po sa Pilipinas? Well, that is what the Infrastructure Committee is there to find out po. No? So, pwede ko kasing hindi lang po ito sa lugar po na ito. No? In fact, yung Wawa Builders, di ba, sa Senado, ito po yung kumpanya that when asked if you have ghost projects, ang sagot po niya ay, I invoke my right against self-incrimination. Ibig sabihin, he cannot actually make a direct answer of a yes or a no. And to be clear, yung pong Wawa Builders, hindi lang po sa Bulacan nag-ooperate. Nag-ooperate po siya sa iba't ibang mga lugar pa po. No? So, it is not just confined to that particular district engineering office. No? So, pwede ho tayo magsimula doon sa pag-tilad-tilad po ng mga Wawa projects kung meron pa silang ibang ghost projects. Kasi I'm quite certain the entire setup of syndicating it in that district office, if there's a ghost project in the next district engineering office, malamang it's the same setup po. So, as soon as we get to that point, titignan po natin. Last na po from my end po. Kuha na lang po na reaction. Senator Lacson has flagged 51.82 billion worth of vague and distinct insertions in the 2026 NEP, supposedly for flood management programs in NCR and Regions 1, 2, and 3. In the context po ng mga nakita rin po na discrepancies ni DS po no, sa NEP, yung pong sinabi niya last week, ano pong masasabi po ninyo doon? Well, unang sa lahat, ang last touch sa National Expenditure Program ay hindi po Kongreso, hindi po Senado, kundi ang Department of Budget and Management. Ang first touch sa NEP, particularly sa DPWH, sa mga infrastructure projects, ay wala pong iba, kundi po yung DPWH. In fact, doon po sa hearing kahapon, yung pong tatlong proyekto sa Bulacan, NEP-originated projects, anong sabi ng District Engineer, Henry Alcantara? Siya daw po yung nag-propose nito pong mga proyekto po na ito. So basically, the DE was the one who proposed, the DE was the one who implemented the project. Hindi ba? So, I think that question is properly asked actually to the executive and not to Congress. Sundan ko lang yun, no? Pati sa akin po, I can use my district as an example. Sa classrooms po, may mga completed na na-submit dun sa NEP na cross-match namin sa master list. So parang sinusundan ko lang yung mga sinabi ni DS po, no, na may mga ganong issues with regards to the budget. So, kaya nga po maganda na sinisiyasat ngayon para makita po natin yung kung may mga nadoble man o napondohan, parang magkaroon ng refunding yung mga completed na project. So, part of the process siguro lahat to. Thank you po. Thank you, Elson. Dina Pangliban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Kong Terry Ridon, sir. May binanggit po kayo kanina na hindi malinaw sa mind niya, meaning Engineer Alcantara, kung plunder o hindi yung haharapin niya. Sa mind niyo po ba at sa mind ng members ng Infracom, malinaw na kung anong ikakaso? Sa mind ko po bilang chair ng House Infrastructure Committee, as soon as I've seen the documents and as soon as I've heard the admissions of District Engineer Alcantara, ang malinaw po sa akin, ang maximum criminal charge na pwede po ikaso kay District Engineer Alcantara, sa Sims Construction Trading, yung kanila pong managing officer po doon, at lahat po ng mga involved na mga taong DPWH, doon po sa District Engineering Office po na yon, ay kaso na hindi po bababa dapat sa plunder. Again, ang project amount po ay 55 million. Ang threshold for plunder ay 50 million. Kailangan ho natin bumalik doon sa naunang mga plunder charges nung nakaraan na naging successful. Yung po Bureau of Immigration na pinagparti-partihan ho nila yung 50 million na nakuha po doon sa ilan po sa mga linoko ho nilang mga tao, plunder ho yun hindi ba? Ganun din ho yung nangyari dito sa Bulacan. Ginost nila. So therefore, pinera ho nila. So syempre, his defense will definitely be na, hindi naman ako kasali doon sa dulo kasi nga linipat na daw siya, hindi ba? Sa ibang lugar. But again, if you're there from the beginning, and again, if you're the main principal of this district engineering office from the beginning, from as far back, I think, as the old government, meron kang main responsibility for this particular plunder charge kahit nailipat ka pa sa bandang dulo na po ng project implementation.
Sir, this early, can the committee draft a recommendation already to file these charges? And aside from plunder, may iba pa po bang pwedeng ikaso? Well, marami yung pwede talaga kaso dyan. So, syempre, may graft na pwedeng ma-accompany po dito sa plunder charge. Meron po syempre, yung pag-admit po niya ng paggamit po ng mga fake IDs para makapasok po sa casino. Meron din pong kaso yun kasi bawal po talaga yung mga empleyado ng gobyerno na nagpupunta po sa casino. So, at the minimum ho talaga, meron ho talagang mga kaso, criminal or administrative, na pwede po talaga maisampa laban sa kanya. Pero gusto ko namin kumpletuhin din talaga yung picture kasi siya pa lang naman yung nakausap po namin. Gusto namin makausap yung St. Timothy, gusto namin makausap yung Wawaw, gusto namin makausap yung Sims Construction na sinabpina na ho natin para kompleto at buo yung pong picture po na itsura ng mga kontrata pong ito at yung non-implementation po ng projects. Opo. Sir, on the full disclosure being required of the members of the Infracom, meron na po ba, I know that they have 5 days, but today, as of today, meron na po bang nag-submit? Wala pa. I think yung mga COMSEC hindi pa ho nag-report sa atin. Pero magpapaikot ho kami ng template para at least yun na lang po yung magiging guide ng ating pong mga House members na mag-submit po ng disclosure statements sa kanila pong mga komite. Dagdagan ko lang, Ma'am Tina, kasi may full disclosure na, di ba nga, na pinag-usapan kahapon. Pero when we run for public office, saka nung nanalo rin po kami, nag-submit na rin po kami ng aming mga SALN, meron na rin pong full disclosure na kasama yon. Pero we respect yung nasabi po ni Attorney Chel Jokno, and kami naman po walang problema sa amin yung issue ng pag-submit ng full disclosure. Thank you. Sir, there might be congressmen involved in flood control projects who are not members of the 3 committees forming the Infracom. Can Representative Jokno's motion be applied to all members of the House? Kong Ortega, as a House Leader, you can also answer po. And Kong Rito. I think that will be subject to a new motion po. And maybe that is something that should be addressed to the House itself. Baka kailangan po ng House resolution. Kasi syempre, if the House committees in the TRICOM can only bind yung kanila pong members, no? So I think Congressman Jokno, if he wants to bind the entire House, no, to do the disclosures po, I think he will have to file a separate House resolution for this. Maiba lang po, Kong Ortega, yung sa resolution po ninyo, changing the age requirement of certain candidates through a charter change, constitutional convention. And syempre, you were here during the press conference of DS po, no, yung nakikita natin yung very strong na stand niya with the Constitutional Convention. Tayo naman po, syempre, kailangan nating suportahan yung ating kasamang DS. And yung sa akin naman yung RBH po natin is ito po yung pagbaba ng age, pag-lower ng age ng mga nais pong tumakbong senador, presidente, saka vice president. So, for senators po, from 35 to 30 years old, tapos presidente, saka vice president, syempre, maaari na pong tumakbo yung 35 pataas po na age. So, something to look forward to kasi nakikita naman natin po sa panahon ngayon, parang makapal po ang porsyento, makapal po ang percentage ng ating young voters, young middle managers, saka mga kabataan po. Kita nyo naman po dito sa Kongreso na ang dami pong young guns na nandito. Diyan din po yung mga hotshots na kasama natin. Si Kong Terry, isa po sa mga pinakabata na chairperson natin. So, I think it's high time na ibukas natin ng masyadong institutional yung dating na parang minsan parang dapat old heads lang yung mga nandyan. So, we're opening up to a more collaborative type of government na kailangan po haluan natin ng mga bata saka mga sariwa saka bright minds nga po. Thank you po. Thank you, Tina. Melalis Moras from PTV4. Check 1, 2, 3. Follow up lang po about sa flood control projects. Kanina po kasi nag-hearing yung may briefing yung House Committee on Metro Manila Development at nabanggit nila yung listahan ng mga contractor sa NCR flood control projects. Ina-assess po kasi nila, sir, yung mga contractors, and kasama dun sa mga very satisfactory ang performance ay yung St. Timothy Construction Corporation na isa sa mga nalilink sa Pamilya Diskaya. Ano lang po masasabi nyo dito na yung sa NCR flood control projects, very satisfactory yung assessment sa kanila, and ito rin yung company na involved dun sa isa sa mga Bulacan
flood control projects. And sa mga susunod na pagdinig po kaya ng Infracom, madidiscuss din yung flood control projects sa NCR. Jadi congratulations. Kung very satisfactory ho yung ang mga rating po nila sa NCR. No? Pero I think, babalik ho tayo doon sa fact na when the President went to Bulacan, ito sa St. Timothy Project, hinawakan ho niya yung dike. Ano yung nakita niya? Steel cables, nahawakan niya daw po yung semento. Manipis yung bakal, manipis daw po yung pong semento. So, I think, okay yan. Congratulations for that rating. Pero kailangan ibangga yun to what the President saw. And, yun po, kailangan po talagang mag-abot-abot po yung mga bagay po. So, I think, if they have nothing to hide, they have to go to all the hearings. Di ba? Para ho, maging malinaw talaga na, and I guess, they will challenge the revocation of all their licenses at iwawas-iwas ho nila yung po very satisfactory rating po na ito sa NCR flood control. So, as soon as we get to that point na magpakita sila sa House hearing, then we will discuss further. Saka nakita naman natin na naka-zero in yung Infracom sa mga ghost projects, mga ghost flood controls, kumbaga. For the situation of NCR, kung gano'n na may very satisfactory rating sila, ibig sabihin na implement ng maayos. Kung wala silang ghost, mas namang problema sila sa basura na nagkaklag sa mga waterways, which is nakikita natin yan pag grabe yung baha. So parang may iba-ibang sitwasyon siguro kada lugar, pero yun nga, we are zeroing in on the ghost projects. Yung mga nabayaran pero hindi po na-implement. O kumbaga, nabayaran man, substandard naman. So, medyo dun po yung road na tinitake ng Infracom. You have to go back to the history of the Sky-linked firms, no? Hindi ba na-blacklist din sila? So, kumbaga, you have to look at the totality of their record, eh. Di ba? So, kumbaga, it's not enough to basically just cherry-pick. Meron tayong very satisfactory rating just to show na okay silang mga kumpanya. And again, we have to go back to the point that what did Ms. Diskaya actually admit? Sabi ho nila, sabay-sabay ho silang nagbibid sa mga iba't ibang mga proyekto. Hindi ba? Doon pa lang ho, kahit very satisfactory rating ka na, dapat ma-revoke ka pa rin eh. Hindi ba? Kasi niloloko po ninyo yung proseso. And as a result, nakita niyo ho yung mga itsura po ng mga luxury cars na labas-pasok doon po sa St. Gerard compound. Opo. And DS Ortega, Kong Ridon, hingan ko lang po yung reaction nyo sa statement po ng Malacanang na actually medyo napahapyaw na yung topic na to. Pero ito naman, President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed Secretary of the Department of Public Works and Highways to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 National Expenditure Program. Any reaction po? Well, siguro bago na-submit dapat yung budget dito, na double check, triple check din po siguro nila. Pero that's good that they'll do a sweep para makita po natin kung may irregularities nga or may na-miss out tayo dun sa budget ng DPWH. Pero yun nga, pag may mga ganun nga po na insidente, papasok po sa amendments yan dito sa Congress. So, siguro mas naagahan po sana ng konti para yung preparation ng 2026 nabigyan tayo ng mas pulido na budget kung ganun. Although naiintindihan ko yung Pangulo na kailangan gawin to kasi nga iniiwasan natin yung certain na problema na magkaroon ulit ng ganitong issues. We will tackle this in the House and in the proper committees and isasubmit po namin. Ipapasa. Again, to be very clear, hindi naman po kasi bago din yung findings, no? Si DS Puno, meron talaga siyang nakita, si Congressman Chodoro, may nakita silang nag-uulit hindi ba, na mga line items. And ang totoo, the burden of this particular review is on DPWH and on the DBM. Ibig sabihin, like what DS Puno had previously stated, parang di naman sila stenographer lang. Kumbaga, they have absolute discretion over the budget. What will their excuse be? Sobrang voluminous ho ng files. It's not unacceptable. Yun nga yung trabaho ng budget Tila-tila rin po yung mga line items po na yan. So, ibig sabihin, they have actual discretion, they have actual power before submitting that entire NEP to Congress. No? So, okay, pag-aralan ho nila, walang problema. Yun din naman ho yung gusto talaga nating makita. Kasi hindi rin ho talaga pwede na meron nag-uulit ng mga line items kasi anong itatayo pa ho natin? Natayo na. Hindi ba? So, para ho, pag nag-full sweep po sila, mailagay ho natin yung tamang line item dun sa tamang hong pangangailangan para sa taon po na ito. Ibig sabihin, kung naitayo na ho yung school building A, dapat yung line item for this year, hindi na ho school building A. Dapat school building B na. No? So, kung yan po yung gagawin, edi walang problema, susuportahan po natin ito. Sorry, isang follow-up na lang po about dun sa RBH na final ng Young Guns. DS, may mga nakausap na rin po ba kayong other lawmakers about this? Kumusta po yung reception nila about this measure po?
Well, yung mga sa Young Guns, siyempre, parang ano naman to, moot na sa mga kabataan. Actually, even in the local government mapapansin nyo sa local government, marami na rin pong bata, mga up-and-comers. So, why not do it in the national stage? Ang dami pong young and bright na public servants dyan, mga non-traditional, marami pong traditional, marami pong iba, kailangan may variation eh. Siguro mas maraming bata na involved sa public service, sa politika, mas maganda yung collaborative effect nun. Kasi napapansin nyo na medyo mas madaling trabaho pag marami ring bata, maraming parang younger yung environment mo. Medyo mas madali po yung trabaho. Kung naalala nyo po nung mga naunang press con po ng Young Guns. Pag meron po kami mga gustong pag-usapan, minsan naka-Zoom or naka-Viber lang kami. Kumbaga mas maraming naka-accomplish Mas mabilis ng konti, mas collaborative, sabi nga nila. And syempre, mula naman pong may monopolya ng knowledge, pero maganda din po kung yung experience ng mga mas nakakatandang public servant, saka yung gana, saka yung aggressiveness ng mga nakakabatang mga public servants, yun ang pinakamagandang kombinasyon. Kasi matatap mo lahat ng klase ng sectors, different segments, saka issues, mas madali po siyang i-address. So ako, I firmly believe na malaki ang pag-asa nitong RBH na to. Nag-signify na rin po si Senator Soto about it. Some members of Congress have signified support with the RBH. And sige, sabi ko, gawan natin ng resolution para sumuporta po tayo in case na magkaroon po ng CONCON at nandiyan na lang po yan, naka-ready na po. Thank you, Mela. We're now giving the floor to Marian Enriquez of TV5. Good morning po. Kay Kong Terry, meron po kasi raw sinabi po si Senator Marcoleta na isa na raw po doon sa 15 contractors allegedly involved nga po doon sa anomalous flood control projects, umalis na raw ng bansa. Baka may info na rin po ba na i-feeds po sa inyo maybe yung immigration or may nakuha na po ba info regarding this? Wala pa po. So, kung umalis sila ng bansa, dapat kong pauwiin, hindi ba? Ibig sabihin ko kasi, pagka umalis, I don't know the reason why they left, no? Pero meron ho talagang kailangan pong harapin, no? Not just the 15 contractors, but everyone who is actually involved in anomalous flood control projects, ghost and substandard projects. Sir, about Kong Zaldico, kasi nga hindi po siya, wala pa rin siya kahapon, meron pong mga congressmen, Booth Erice, ni Reyes Puyon, Kong Chanco, Kong Leila, hinahanap po, and maaari ba, pwede natin din siya paharapin po dito nga po sa Infracom. Ano na po bang update dito? Ano na pag-usapan ng komite? Well, like what we had stated yesterday, no? If Congressman Zaldico or whoever person, House member, is linked to an anomalous contract, anomalous transaction, anomalous fraud project relating to ghost projects, substandard projects, in flood control, or any infrastructure projects, they may be invited. It's consistent to what we had stated previously. If they are named, they will be invited to respond. And immediately after, we will recuse and send it to the independent commission. I think wala naman pong nagbabago pa ron. But to be very clear, the reason I think that there is a debate yesterday, they were insisting on inviting him not on a question of an anomalous transaction. They were asking him to be there on the question of budget insertion, and it remains to be my position that the House Infrastructure Committee is not the venue, it is not the committee for that. Hindi ba? They have to bring it somewhere else. You can bring it to the Committee on Appropriations, kung saan po talaga dapat yon pwedeng pag-usapan, because this is a question of budget amendments, budget insertions in 2025. Sa dagdagan ko lang, no, nakita naman natin na pag nagko-committee hearings kami dito, committee meetings, may mga referral po na kasama yon na coming from our congressmen and women. So wala po siya sa kahit anong referral. Kaya nga po, nakita po natin si DS Janet, sabi niya, kailangan po masunod to para tuloy-tuloy yung hearing. Siguro po, advice lang, pwede naman nila sigurong tawagan. Baka may number po sila para yung mga immediate questions nila, baka pwedeng sagutin, mag-uusap sila sa telepono. Pag nasa lubong nila, kausapin nila. Pero sabi nga ni Kong Terry, that was not the proper forum for that. And pag na-raise yan sa proper committee, then it should be tackled. Dapat pag-usapan. Yun lang po. Thank you, sir. But yung SunWest Corporation po, link po kay Kong Zaldi, also mentioned po dun sa 15 contractors, may nag-reach out na po ba sa kanya regarding this? Or papaharapin po ba siya regarding that? Like, of course, I cannot speak for SunWest. That's a private contractor, no? Pero the SunWest was there yesterday. Actually, if people wanted to ask SunWest about projects, congressmen can actually ask SunWest about projects, no? Sir, Kong Diaz Ortega, nabanggit niyo po kanina
regarding po doon sa resolution calling for a CONCON to amend the Constitution. Maraming young and bright public servants dyan. Non-traditional, kailangan may variation. Meron po ba kayong napipisel na promising leader maybe from the LGU na possibly 39 years old by 2028? A mayor from maybe... Napaka-specific a naman ng city? tanong mo. Yeah, from Pasig, I don't know. Kaya ba nandito si Mark? Hindi, marami po talaga. Marami po talaga. Hindi ko na binibilang yung sarili ko doon kasi wala akong balak sa national. So, maraming possible diyan, maraming up and coming na young executives, young congressmen. It's hard to answer for them, but right now nakita nyo naman yung wave of popularity ni Kuya Vico Soto. Kuya kasi mukhang mas matanda siya sa akin. So, Vico Soto, dito sa House na lang, ang daming batang congressman na mga napakasipag saka napaka-idealistic. Wala pong limit kung sino ang pwede na maapektuhan o mag-benefit sa bilis na yan. But at the end of the day, we're not looking at the personalities. We're looking at the institution to create a more vibrant atmosphere, vibrant brand of public service, public servants. And siyempre, at the end of the day, siyempre, ang balik nito sa taong bayan. So, mabigat yung pressure sa resolution na to dahil kung sino man po yung mga mapapaupo at mapapasok sa national scene na mga papasukan po ng ganyang age, siyempre mabigat din po yung responsibilidad na kasama. Hindi lang po dahil bata ka, pwede ka na. Dapat performing ka rin. Regardless of age. Diba? Sir, you mentioned Mayor Vico Soto. Sa tingin niyo po, ano kayang pwede niyang, if ever lang, na mapasa ito? Ano yung magandang takbuhan niya? Well, sabi niya, hindi daw siya tatakbo sa national kasi napanood ko yung podcast na hindi siya tatakbo sa national. Pero alam nyo dito sa trabaho natin, sa line of work natin kasi kasama kayo dito, part kayo ng governance, di ba? Private o public, we are all part of governance. Wala pong limit yan. Mahirap naman po na manggaling sa akin. Siguro mas maganda kung siya po yung sasagot kung ano. Sabi ko nga, ang options lang 3. Pinapalitan natin yung age ng senador, vice president, saka president. So, mamili na lang po siguro siya kung saan siya mas tailor fit, kung saan siya mas kakailanganin. Sabi, marami pwede dyan. Sandro Marcos is an up-and-comer and is young. Hindi na po ako bata, huwag nyo na akong asahan dyan. So, tutulong na lang po tayo kung sino man po yung mga bills yung mga apektado sa resolution na yan. Kung magkakaroon tayo ng change, saka magkaroon tayo ng CONCON. Yun na nga, sir. Medyo challenging po kasi raw yung pag-tackle pa ngayon or even put up a CONCON budget. Ganyan Space talaga and pag young guns, optimistic. how optimistic are you po na mapupush pa ito? 86.7%. Very specific. Salamat, Marian. Bibian Gulia from ABS-CBN2. Hi sir, good afternoon. Follow up lang po dun sa tanong about the RBH that you filed. Sir, can you say na, or can you not say na ito pong growing popularity ni Mayor Vico Soto, isa po ba ito sa mga triggers for the filing of the RBH? Hindi naman. It has been thrown around nung councilor pa ako, ganyan na baka kailangan ng mga mas batang senador, kailangan ng mga mas batang vice president, baka we need a younger president. Mga ganun, marami na. It has been thrown around for more than 10 years sa tingin ko. Pero ang tagal na rin ni Mayor Vico, sabihin mo na, entering his last term, di ba? So, siguro may emergence tayo na nakita. Dito sa House, may emergence ng young guns, may emergence ng mga local government na politicians, sa public servants. So, siguro mixture na talaga yan, amalgam. Kumbaga, pinaghalo-halo na. But, again, sabi ko nga, he's very popular. I can give him that. Pero, popular siya dahil sa ginagawa niyang trabaho. Hindi siya popular dahil he's a Soto. He's not just popular because of his parents. Hindi sabi ko nga, he's gone beyond that. Nalampasan niya na yung mga ganong dynamics. Hindi na siya pinag-uusapan. And when you're a public servant, yun ang end goal mo. Na gusto mo, pag-usapan yung ginagawa mo, saka yung legacy na iiwan mo. Hindi pag-usapan ka dahil sa pangalan mo, apelyido mo. Yun ang pinaka end goal mo na habang nag-deliver on yung legacy mo, yung mga natulong mo sa tao at hindi na yung pangalan mo. Normal na yun, kakibat na yun. Opo sir, kasi may mga views and I think meron ding isang survey showing na parang siya lang yung main challenger against the possible challenger against the vice president if he decides to
run and if he becomes qualified to run for president in the 2028 polls? Maaga pa kasi sa ngayon, kaya wala pa mga challengers. So, again, it's too early. Sabihin natin siguro mga going into next year and a few more months, doon mo makikita yung kung sino yung mga may balak, yung mga gustong tumakbo. Doon natin makikita yan. It's too early to tell. Saka alam mo naman dito sa Pilipinas, kung maganda intention mo, saka minsan maaga ka nag-declare, babakbakan ka na. Diba? Usong-uso pa naman trolls ngayon. Okay. Sir, kay Kong Terry naman po, may I get your comment on the admission of Centerways Construction and Development Inc. President Lawrence Lubiano yesterday na isa po sa kanyang mga kapatid ay elected mayor of a town in Sorsogon and another a councilor po at meron din po silang mga government contracts, government projects doon sa area na yon. At doon po sa statement din niya, sir, if I can get your comment, saying yung 30 million campaign donation to Senator Escudero was done in his personal capacity and did not come from his company. Siyempre, that question will be resolved by the COMELEC, no? And siyempre, I'd like to mention also that the COMELEC might pierce the corporate veil. Ibig sabihin, kasi pagka kumpanya, pinaghihiwalay po yung kumpanya at yung tao, Di ba? Pero it is also possible na yun po yung gawin po ng COMELEC, na ipipierce yung corporate veil kung saan wala na hong gagawing distinction between the firm itself, which is Centerways, and the president, who is Mr. Lubiano. That particular piercing is very important kasi pag-usapan ho doon, maybe I don't know when, or maybe the course of the House inquiry or the Senate inquiry, kasi tatanong ho sa kanya doon kung if you operate Centerways ba, paano? Ikaw ba yung mga nagkakasa ng mga kontrata? Ikaw ba yung intimately going through the bids? Ikaw ba yung talagang nakikipag-usap sa mga supplier? Ikaw ba yung nakikipag-usap sa mga ahensya? So yun po yung mga instances na baka sabihin, for example, na COMELEC na, parang ikaw naman lahat pala Hindi ba? So ipipierce na namin yan. So I understand that that is his defense, na it was done in his personal capacity. Pero ultimately, the question is, where did you actually get that 30 million? If you got it from Centerways, then probably that 30 million was also taken from, the donation was actually made by Centerways. Di ba? So, I don't want to prejudge it at this point, pero I think yan po yung magiging takbo po ng pagsisiyasat na gagawin po ng COMELEC sa usapin po ng Centerways and Mr. Lubiano's donation to Senate President Cheese. Sir, sa admission na may kamag-anak po siya doon sa mga lugar kung saan meron po silang government project, may mga violation po ba? Well, I think yan po yung isa sa mga real problems that, this yung conflict of interest questions relating to government contracts are concerned. No? Kasi, I don't think there exists a law today kung saan parang yung mga kapatid, yung mga kamag-anak, hindi pwedeng sumali sa mga pinagbabawal po ng mga negosyo, particularly po yung mga government contracts. Actually, ang kailangan pong panagutin doon kung sakali, hindi naman si Mr. Lubiano Hindi ba? Kundi yung mga kamag-anak na nasa gobyerno. Which is why I think there are several measures in the Senate and maybe in the House na nagsasabi na dapat yung pong mga kamag-anak ay dapat hindi din sumasali sa mga kontrata ng gobyerno within the 4th degree of consanguinity. Ibig sabihin, hindi pwede na, sige, bibigay ko na lang din sa anak ko yung magpupolitika muna ako. So, ibig sabihin, pag kami ganun pong batas, talagang the entire family should be out of the business. Kasi, ang totoo naman, hindi lang naman po si Mr. Lubiano yung conflicted. Meron pong ilan pang mga senador. In fact, marami ding mga kongresista. I think ganyan po yung sitwasyon. No? So, basically just to put a stop to it, baka yung pong legislation, I think at the Senate, maybe in the House, dapat po maisulong din po talaga ito. I'd like to be clear on the conflict of interest provisions. No? In the Constitution, yung pong members of Congress, hindi ho yan pwedeng kumuha ng mga kontrata sa gobyerno. Yun yung una. Second, sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, hindi rin po pwede. No? So, yun po yung dalawang principal regulations and laws governing po government officials. No? Pero yung pong pagbabawal, for example, dun sa tiyuhin, pinsan, kamag-anak, I don't think wala akong specific pa talagang batas na nagbabawal po dito. Pwede ako mag-amil, I have to review it again. No? Pero I think wala pa akong ganyan today. Thank you, Bibian. Next is Rose Cas from UNTV. Please proceed. Good afternoon po, Kongs. Since kahapon po sa House Infracom ay pinagtibay yung motion ng written disclosure ng mga House Infracom members na walang conflict of interest doon po sa ginagawang investigasyon, hindi rin po ba po pwedeng maging initiative ng House Infracom na once and for all linawin? Dahil po may mga kapwa kongresista po kayong lumalabas sa mga reports na may ugnayan sa mga contractors. Hindi po ba pwedeng maging initiative yun ng Infracom? For example, ang Philippine Center for Investigative Journalism, may report sila on certain lawmakers na may
may kaugnayan sa mga contractors. For example, si Congressman Elzaldico sa SunWest, although he was reportedly divested from the company since 2019. So, what is the question? Sorry, I'd like to be clarified with the question again. You wanted us to be a little bit more proactive, ganun ba? Kung pwede niyo po bang initiate para po ma-clear or magkaroon din ng chance yung mga mambabatas na to na nare-report na may link pa rin dun po sa mga contractors. No, I think yung pong disclosure requirement, yun na po yung ipapatupad po natin. Kasi, again, to be very clear, in that disclosure, the template that we're looking at today, hindi pa siya final, i-check nila if they are conflicted or not. So, if they're not conflicted, okay, i-check lang nila yun. If they're conflicted, i-check din po nila. So, it's not just a mere document eh. They have to sign it and they have to go to the notary public and sabihin talaga. At ibig sabihin, in the event, for example, na find out na hindi naman pala totoo, conflicted ka, di ba? May problema yun. Kasi basically, pinurjure po ng House member yung sarili niya. Kaya lang sir, limited lang siya dun sa mga members ng Infracom. For example, si Congressman Elizaldico, na matagal nang hinihinga ng panik tungkol sa mga issue na lumalabas, hindi kami nakakakuha ng statements from him, pero kayo, hindi naman siya member ng Infracom, di po ba? So, limited lang kasi, di ba, sa Infracom members yun pong written disclosure. Tama po. Limited sa mga Infracom members, no? I have to check also if yung mga ex-officio members will also be asked kasi they can sit and vote in the committee. So, hindi po pwedeng gawin yun sa mga non-members? We can only bind our own members as a committee. No, yung 3 committees po involved in Infracom. If that is the case, I think yun like what I stated earlier, si Congressman Jokno, if he wants an entire House na disclosure, kailangan ho niyang gumawa po ng House resolution for this. Para ma-cover po lahat ng mga non-members po of the House Infracom. The reason I asked the question kasi kahapon po, when Navota City Representative Chanco was asked kung pinoprotektahan daw po ba ng House leadership si Congressman Ko, he said, hindi ba obvious? So, ano po yung reaction niya dun? Well, opinion niya yun eh. We are governed by the rules and the House rules. So sabi ko nga, baka if marami na siyang tanong, pwede niyang tawagan eh. Pwede niyang kausapin personally. So, but again, he raised valid concerns which will be taken up probably by the House Committee on Appropriations. So that's the proper venue para dun talaga sa mga concerns niya. Para everything is official, hindi lang po nasa labas ng House, mapag-usapan. And at the end of the day, kaya nga po natin ilalabas to sa mga committees, sa mga pagsasagawa ng budget hearings ng House, is to improve the system. So, pwedeng-pwede po yun sa Committee on Appropriations. Just to get a categorical answer, ibig sabihin yung House leadership, hindi po pinoprotektahan ng House leadership yung mga congressmen na nalilink sa mga contractors. Hindi. Okay po, kay Congressman Ridon po ulit. Kahapon po kasi sa investigation, it seems like ang daling umamin po ni former DPWH Bulacan 1st District Engineer Alcantara sa mga tanong, pati sa pagkakasino, pati dun sa pag-fake ng ID, pati dun sa pagpirma. Hindi po ba, does it sound an alarm na ang bilis niyang umamin, inaamin niya agad na kasalanan niya? And wala po kayang, hindi po ba yun kahinahinala for you? Hindi ho, kasi admission against interest yun eh. Yung pag-admit na nagpupunta siya sa casino using false identities, may kasasapitan ho talaga siya nun. Di ba? Yung pag-amin niya, dalawang bagay naman yung inamin niya eh. Negligent siya dito sa mga proyektong ito. Pangalawa, pumapasok sa mga casino na fake IDs, no? May kasasapitan ho siyang malubha eh. Kahit yung negligence, may kaso yun eh. Di ba? May kasong kriminal yun. May kasong administratibo yun. So, to a certain extent, we appreciate his candor in making all of these admissions, no? Pero again, alam din namin that he's also trying to save himself from the plunder charge. And I stated again na I don't think he can escape from that plunder charge. So malayong mangyaring fall guy siya. Paano mahirap maging fall guy kung ikaw yung boss ng opisina eh? Tapos ikaw yung pumirma eh. Sa mga cheque, ikaw yung pumirma sa mga kontrata, no? So, I don't think there is no fall guy in this particular Ghost Project case. Sorry, I'll clarify lang yung binanggit ko sa yung pong mga conflict of interest, no? Yung pong prohibition on certain relatives ay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ito po ay applicable lang sa Pangulo ng Pilipinas, Vice Presidente, Senate President at Speaker of the House. Ibig sabihin, hindi sila pwede magkaroon ng mga transaksyon kasama yung mga kamag-anak po nila within the 3rd degree. So this does not apply to members of Congress, whether senator or congressman or local politicians in the local government units which is yung pong specific case po ni Mr. Lubiano. So tama yung binabanggit nung iba, kailangan po ng bagong batas to not just bind the President, Vice President, Speaker, and Senate President, but to bind all members of Congress. No? At kung gusto natin isama, kahit yung pong mga local government executives po. Thank you, Rose. We will now proceed with Lianesca Panti from GMA Online for her questions.
Sir, good afternoon. Follow up ko lang po yung sinabi ni DS Ortega, yung sa may finished classrooms na sa La Union pero funded pa rin under proposed 2026 budget. Would that be right? Dalawa yung nahanap lang namin. Magkano po ito, sir? For class, mga 2.5 million each lang. 2.5 million. Oo. Pero syempre, cross-validate naman po yun. So, So far, ito pa lang Nung- yung nakikita mo. at a glance lang kasi we were looking at the sa DepEd. Pero siguro may clerical error or nadoble. Hindi naman ganun kadami, so baka nagkamali lang. So kaya, chinek din namin, syempre pag nag-request ng funding for classrooms, ganun, para hindi na po malagyan. Although, medyo malaki nga po yung backlog for classrooms. So, kung maraming lumang classrooms yung mga lugar, why not request for more, mas bagong classrooms? Sir, it's already your second term as lawmaker. Second term. Did you have previous experience na ganito? Nadodoble? I mean, finish na meron pa rin. Nito pa lang, hindi naman siya ganun ka-glaring kasi yung natapos naman is parang continuing lang siya. So parang 2 plus 2 classroom pero nandun pa rin siya. Siguro hindi klaro na na-finish kasi usually pag hindi naman ganun kalaki yung pondo mo by phase parang ganun. Although may theory ako kung bakit dahil 'di ba nga po hard hit kami nung bagyo nung nakaraang buwan. Saka, siyempre, ang La Union lagi natatamaan ng bagyo. Baka meron po yung mga repairs na na-complete tapos nailagay pa na for additional classroom funding. So, maliit lang, 2 lang naman. So, baka nagkamali lang. Okay, sir. Sir, kay Kong Terry naman po yung isa. More on the legal side lang, sir. You mentioned kasi yung plunder. Experience kasi natin pag nagpo-prosecute tayo ng plunder charges. Laging nada-downgrade, nagpi-plea bargain. Kasi pag plunder, kailangan nakapangalan sa'yo and dapat nakuha mo yung 50 million and above na threshold. Conspiracy na aside from conspiracy, dapat nakuha mo, dapat nakapangalan sa'yo yung account na nag-receive. Kasi yung recent experience sa Estrada case, staff yung nakakuha nung pangalan ng staff niya, yung dun pumunta yung supposed stolen fund. So, Senator Estrada was not found guilty dun sa higher crime. Dito ba sa flood control na to, dapat plunder agad ba, sir? Given na yan nga, mataas kasi yung requirement for a plunder conviction and yung by experience lang. Laging sa Makati parking building just 2 weeks ago, lahat acquitted. Walang not a single person was found guilty. Initially plunder din ito eh. So ano nangyari? Parang sir, advisable ba na plunder? Or dapat graft muna? Kasi graft is just partiality eh. Yung pinaka main requirement niya. And yung malversation naman, using the budget for a different, yung budget for a certain budget item, ginamit mo para sa iba kasi yun yung malversation. Just like to get your thoughts also as a lawyer. Thank you. Okay. Yung pong kaso po ni District Engineer Alcantara, syempre, ang kailangan hong bahagi pa ho nito yung testimony po ni Sally Nicolas Santos, no? Which is the manager or owner of Sims Construction Trading. So, kailangan ho talagang palutangin, hanapin, isabpina, no? Si Sally Nicolas Santos, Sims Construction Trading. Kasi siya ho yung pwedeng magbigay ng dagdag na impormasyon sa Senado, sa Kongreso, so kahit ano pa hong mga bodies po sa bansa, kung ano po yung nangyari sa mga cheque po na inisyu sa kanya. No? So, ang pagtingin ko naman ho, dapat yung pinakamataas na talagang papasok po na charge yung dapat pong una na ikasa. No? Kasi ultimately naman, pag na-downgrade, di ba na-downgrade po to graft? No? Ganun din ba yung nangyari kay Janet Lim Napoles eh. And to be clear, na-convict ho siya on plunder and na-convict ho siya on graft. So, pwede hong magkasabay, pwede hong magkahiwalay yung pong mga kaso na ito. Ang importante, tumakbo. Ang importante, may mapanagot. Whether it's Sally Santos, who basically received the funds, and District Engineer Henry Alcantara, and everyone else who is involved in this ghost project. Okay, thank you, Leonel Escapanti. May we know if there are additional questions from the media? Okay, Red Mendoza from Manila Times. Excuse me, Red. I'll just make an announcement. There will be another press conference forthwith after Red's question. Proceed, Red. Ay, good afternoon. Okay na. Sir, Kong, Paulo, good afternoon. Ito lang kasi yung ano ninyo, yung resolution ninyo,
smacks clear of saying na you need a competitor against Vice President Sara Duterte. Ito ba ang aim nito? Ito ba ang aim nito na magkaroon ng kalaban si VP Sara kasi wala siyang kalaban technically and you need a younger person to have a viable rival against the Vice President? Hindi. Hindi yun, Red. Sure kayo, Kong? Oo Are you naman. sure? Kasi parang ano eh, Sure ako yung nag-file eh. hindi kasi kung marami nagsasabi social media, questionable to kasi parang ang dating, you're lowering the requirement for President or Vice President kasi walang viable na kalaban si Vice President Sara Duterte. There was a survey nga ba Tanger si Vico daw ang viable. And he's only 38. So Hindi. Hindi yun ang aim ng bill na to. okay. Kong Terry, and Kong Paulo, kasi kahapon din po, narinig ko na you're also angling dun sa tanong na inappoint ba si D. Alcantara ng previous administration. He said na he was appointed as DE nung panahon ni Mark Villar. But he was appointed as OIC AD, or as OIC Assistant Regional Director nitong administration na ito. Marami nagsasabi na baka na naman ito ay maging isang Duterte fishing expedition. Your thoughts? Well, I think the fish has already been caught. There's no expedition to actually do. Kasi nga, he was actually appointed as DE by former DPWH Secretary Mark Villar. So, if it's a fishing expedition that you're actually worried about, it's finished. The fish has been caught. Di ba? And the Ghost Project has been undertaken with him as DE, not as itong OIC, Assistant Regional Director, just to be clear. No? So, yun lang po. Nothing else. Pero hindi po ba na naman maging magtutulong na naman to sa previous administration without looking doon sa issues ng current administration 2022 to 2025? No, I think very clear naman po yung opening statement po natin. We will look at all the projects today and we will look at all the projects previously. If there is an anomalous contract, if there is an anomalous project, we will look at it. So, kumbaga, hindi ho siya actually time-bound. Okay. Last na lang po, yung kay Kong Saldico, yung sa issue niya about doon sa mga insertions and yung nga, parang nasabi nga, na-mention na nga po inyo in your previous explanations na parang hindi nga ito yung venue for the so-called investigation nga into Kong Saldico and yung mga di umano'y insertions nga. Pero what do you think po doon sa sinabi ni Kong Toby na wala daw siyang tiwala sa Congress investigating its own ranks? Na parang sabi nga, ni-mention na nga niya na pangalanan na you were supposed to invite Mayor Benji Magalong pero hindi niyo naman daw in-invite. Hindi pa. So, hindi naman namin sabi hindi namin invite eh. Pero obviously, like what you had stated, meron talaga siyang sinabi na pejorative against the committee. It was a slander to the committee. So we will leave it to Congress, to the committee members kung what they feel about the testimony of Mayor Magalong. But ako, katulad na sinabi ko, I will allow him to join the committee hearing provided that he does under oath two things. Disclose the 67 lawmakers, contractors. Second, yung pong lawmakers who are receiving 30 to 40% kickback. So malinaw po yun. Pero I cannot speak for the other members of the committee na talaga naman pong felt really slighted, slandered with the pejorative that is stated against the committee. Okay, yun lang po. Okay Thank you. po. Salamat, Red. While we are waiting for the next set of House leaders who will do another press conference, we will entertain, again, Tricia Subing-Subing from Philippine Daily Inquirer. Please proceed. Sorry, mabilis na lang po talaga to. Kong Terry, dun sa disclosure po na hihingi ng Infracom sa mga congressmen, how would you define conflict of interest? Would they have to check if kunwari may kamag-anak silang contractor, meron po silang campaign donor na contractor, ano po yung eksaktong magiging requirement for them? I think yung pong requirement for them is the legal requirement lang po on conflict of interest. So, I think I have a draft. Pero we have to finalize it lang po a bit later. So basically, the disclosure is that the House member declares that he has no business, financial, or pecuniary interest, whether direct or indirect, that may affect or be affected by the subject matter of the investigation. Yun po yung first point, no? So it's just a yes or a no question. And yung second point is that the House member understands that in the event of any conflict of interest, the House member is required to inhibit from participating in the deliberations and proceedings of the House Infracom.